Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina mga kadabarkads, si Raisa May Dizon and syempre, etong si Arboni Gabriel, Karen, Miles, and syempre si Alan Kay ang bumungad po sa ating lahat. So, present na naman si Arboni and wala na naman po si Atasha Mulak, si Maine Mendoza, and syempre, etong si Ryan Agoncillo. So, si Ryan Agoncillo po ay baka nandoon pa po sa ibang bansa. Si Maine Mendoza, ganun pa rin po mga kadabarkads sa tine-enjoy syempre ang naging bakasyon nila doon. Kasabay po ito ng event ng konsyerto para po sa Pilipino. So, unang arangkada po ng Itbulaga, si Mama Pau po ang cameraman at talaga namang kinakareer ang pagiging cameraman dahil siya po ang kumuha po noong eksena po dyan ni Raisa May Dizon nung pagpasok po ng room for guest host po ng Itbulaga. Walang iba kundi po ang room nitong si Arboni Gabriel. So, kahit kulang-kulang po ang Dabarkads natin ngayon, talaga naman pong napakasaya pa din ang naging live po ng Itbulaga ngayong araw po ng Miyerkules. At katunayan po niyan ay pumalo po ng 116k viewers dito lang sa TBJ Itbulaga YouTube channel during Sugod Bahay mga kapatid, na kung saan ang sinugod po nilang barangay ay dito po sa Tabacalera, Pateros. And yung nasugod bahay nga po nila dyan ay 60,000 pesos ang binigay ni Bossing plus mga regalo. Samantalang inanunsyo po ni Bossing Vic Soto, ni Boss Joey De Leon at ng buong Dabarkads ang second na masusugod campus po mga kapatid ng Itbulaga ngayong March. Malay nyo, sa Sabado na po ito maganap. Ito po yung malaking announcement ngayong araw na talaga namang kinatuwa po ng maraming lehitimo na Dabarkads dahil matagal na po talaga nilang inaantay itong second sugod campus mga kapatid dahil sobrang nag-enjoy sila doon sa first sugod campus mga kapatid. Sobrang to the highest level kasi yung energy ng mga student campus. Kaya for second time around, for sure, mag-e-enjoy na naman ang mga team online, team bahay at mga televiewers natin. So saan nga kaya ang second campus na masusugod? Nako, abangan natin yan mga kadabarkads. Malay nyo, sa Sabado na yan. Hopefully, sa mga probinsya naman ito na medyo malalayo, 'di ba? So abangan natin 'yan, okay? Dahil for sure, dadagongdong na naman ang buong bansa sa pasabog na 'to ng Itbulaga. Samantalang ang RPTV naman ay tinagpo ang TBJ at ayon nga dito, masayang midweek ang hatid sa atin ni Bossing Vic Soto kasama ang legit Dabarkads kaya gising at bango na mga Noypi. Huwag palalagpasin ang tuwa at saya sorpresa at mga papremyong dala ng Itbulaga ngayong tanghaliang 12 noon. Yan at iba pang programa inyong sinusubaybayan at kinagigiliwan panoorin dito sa RPTV Channel 9, sa PTV at Channel 18.2 at 19.1 sa DTT. Tuloy-tuloy para sa Pinoy. Samantalang, plan next naman po ni Maine Mendoza ang kanyang mga kaganapan dito po sa LA or sa Los Angeles, California na talaga namang nag-e-enjoy po siya mga kadabarkads. Yan din ang dahilan kaya wala pa rin po si Maine Mendoza dito sa Itbulaga. Samantalang, may nabasa po ako mga kadabarkads mula po ito sa post ng isang Alden fan. Sabi dito, breaking news, Bossing Vic Soto, Maine Mendoza, and Alden Richards, merong secret meeting ba na naganap? Pinost kasi nitong si My Destiny Vlog na breaking news, Bossing Vic Soto, ay meron daw na sikretong meeting na naganap or pag-uusap. So may katotohanan nga kaya yan? Kung totoo yun, para saan naman kaya? Yung pag-uusap na yon para kaya yon sa new project. Nako, masaya yan pag nagkataon. Hopefully, sana totoo ang balitang ito dahil for sure, all the fans, mga fans po ni Maine Mendoza and the Alden, syempre, matutuwa. Yun ay kung
totoo talaga mga Kadaberkads. Samantalang, next topic naman tayo mga Kadaberkads. Kung kanina si Tito Soto po ang pilit pong dinadamay dito po sa usapin na kinakaharap ng ating dating presidente na si Tatay Diggs. Abay ngayon naman po ang dinadamay ay si Bossing Vic Soto. Inuugnay doon mga Kadaberkads sa Pepsi Paloma case. Ito po ang aking nabasa mga Kadaberkads. Bakit kailangan iugnay sa mga Daberkads sa Tito Vic and Joey yung tungkol sa mga isyong nangyayari? 'Di ba? Nakakaloka lang 'tong mga taong 'to. Sabi dito ng isang netizen, no, nagpapaka-stress kayong lahat about sa EJK. Kahit naman mag-ingay tayo ng mag-ingay sa social media about sa injustice. Ayan, wala namang magbabago just like how, just like how Vic Soto, our Pepsi Paloma, and until now, he's living happily with his so-called family and hindi pa rin nakukulong. Grabe din, di ba? Meron ba kayong pruweba para sabihing totoong ginawa ni Bossing Vic Soto yan doon sa yumaong aktres? Nako, magdahan-dahan po tayo sa pananalita po natin. Baka tayo maisama niyan sa mga nakasuhan or makakasuhan po ni Bossing Vic Soto. At eto pa ang sabi niya. My point is kahit kumahog pa kayo, kakarant na mga hinaing ninyo sa social media, 80-80 will never realize your point of view. So sana, kung magpo-post kayo ng tungkol sa EJK, wag na lamang pong isama si Bossing Vic Soto dahil iba po ang isyong pinupukol sa kanya dito po sa isyong napapanahon ngayon. Ganon din kay Tito Soto. Pilit po nilang inuugnay kay Tito Soto itong mga nangyayari ngayon. Nakakaloka, di ba? And sabi niya dito, hindi pa rin nakukulong. Gusto niya makulong si Bossing Vic Soto? Well, kung napatunayan, syempre oo. Pero wala pong pruwebang ipakita. Walang ipakitang pruweba at syempre inurong na nga po, 'di ba, yung case na yun kasi nga walang matibay, walang konkretong pruweba. Tapos sasabihin dito hindi pa raw nakukulong si Bossing Vic Soto. Sus mio marimar. Yan po yung ayoko na idadamay pa yung Daberkads, TBJ sa issue ng politics. 'Di ba? Labas sila diyan. Nakakaloka mga tao ngayon. Huwag niyo pong idamay si Tito Soto dito or si Bossing Vic Soto dahil wala po silang kinalaman diyan. Pwede naman kayong magsalita ng ano lang, yung tungkol lang doon. Bakit kailangan pang mangdamay ng ibang personalidad, 'di ba? And mga Daberkads pa talaga yung pilit nilang hinuhulog dito sa isyong ito. Nakakaloka talaga mga Kadaberkads. Kahit ako, sumusuporta sa isang politiko, pero pag Daberkads na ang usapan, naku, ibang usapan na po yan. Kaya please lang, lubayan nyo po ang Daberkads sa usapin yan, okay? So hanggang dito na lamang po ang update natin, at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.